Miss Raisa May, Bimby Aquino at Miss Chris Aquino. Bakit nga ba tila naging emosyonal nung ipinost ito sa kanyang Instagram account? So yan ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Pero bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, ay listo, pinag-uusapan po ngayon ng ilan sa mga inilabas si Miss Chris Aquino sa kanya pong Instagram account. So ang pangunahing balita, nag-post nga po si Queen of All Media na si Miss Chris Aquino sa kanyang Instagram account ng isang very emotional ngunit puno ng pag-asa na update ukol sa kanyang kalusugan, of course, kasabay ng paggunita ng 7th death anniversary ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Cory Aquino. So ang bagong pag-asa, inihayag ni Chris na bagamat may mga hindi naging matagumpay sa nakaraang gamutan para sa kanyang matinding autoimmune diseases, susubok siya sa panibagong medical treatment upang ipagpatuloy ang kanyang laban para sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bimby. Ang epekto nito kay Bimby dahil sa positibong balita at panibagong lakas ng loob ng kanyang ina na mas magkakaroon ng peace of mind ang kalayaan ni Bimby Aquino na ipagpatuloy ang kanyang sariling karera at personal na buhay nang walang matinding alalahanin. So, ang maybe reunion and band, dahil dito mas nagkakaroon ng pagkakataon si Bimby na ma-reconnect at magpalipas sa mahabang panahon kasama ang kanyang childhood co-star at matalik na kaibigan na si Raisa May Dizon, kasunod ng kanilang viral reunion sa Itbulaga. So, pinatunayan ng mga kaganapang ito na matatag ang kalagayan ng pamilya Aquino at walang dahilan para mag-alala ang publiko at handa na ang mag-ina sa kanilang mga susunod na malalaking yugto sa buhay at karera. So, ano nga ba ang naging detalye, pangunahing detalye patungkol kay Chris, bago at mas matapang na alalahinin at pag-asa. So dito po yung kanyang nagkaroon po or naibahagi natin sa inyo kani-kanino lang na nagkaroon po ng continuous voice lesson at sa reunion sa Itbulaga, ABS-CBN meetings, mas mahabang banding pa, 'di ba? So ang mothering ng ating Queen of All Media ay naglabas ang kanyang damdamin patungkol sa death anniversary ni President Cory Aquino. Sa kanyang pinakahuling pahayag sa social media, naging bukas at tapat ang Queen of All Media ukol sa kanyang pinagdadaanan. Sinabay niya ang mahabang update na ito sa pag-aalala sa kanyang ina na si Tita Cory. So we accepted her death intellectually because we witnessed how much she suffered, but can someone you cherish ever forgotten? Chris Aquino sa kanyang Instagram post, ibinahagi rin ni Chris na dumating siya sa puntong hindi na niya napigilan umiyak sa piling ng kanyang anak na si Bimby. Ngunit mabilis niyang pinaalalahanan ng sarili na bilang isang magulang ayaw niyang maging pabigat o dahilan ng labis sa pag-aalala para sa kanyang mga anak. So kaya naman ibinunyag ni Chris na pagkatapos ang ilang pagsubok at nakaraang gamutan na hindi nagbigay ng inaasahang resulta para sa kanyang mga autoimmune condition, nakaharap ang kanyang medical team sa panibagong siklo ng treatment. Ang akbang na ito hindi lamang basta subok gamot, ito ay simbolo ng kanyang walang patid na paglaban gaya ng kanyang pangako kina Josh at Bim. Patuloy siyang lalaban at hanggang sa huli upang makasama sila ng mas matagal. So dahil dito ay nagkaroon po ng new era ang ating main character na si Bim. Meron po siya ngayong kalayaan sa kanyang peace of mind. Ang balita ukol sa bagong treatment ng kanyang ina ay nagdala ng malaking ginawa sa kalooban ni Bimby. Noong mga nakaraang taon kasi nakatutok na halos buong oras at atensyon ni Bim sa pag-aalaga sa kanyang ina sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Ngayong may malinaw at positibong direksyon ang kalusugan ni Chris, mas nagkakaroon si Bimby ng sapat na panahon at puwang upang asikasuhin ang kanyang sariling paglaki, karera at personal na ugnayan. So sa pag-usbong po niya sa mundo ng showbiz, hindi na lang basta anak ni Chris si Bim sa tulong ng kanyang bagong management na Team Cornerstone Entertainment at pagsasanay sa ilalim ng kilalang vocal coach na si Tor Dulay, formal ang pumasok si Bim sa larangan ng pagtatanghal at musika. So kamakailan din ay nakipagkita ang mag-ina sa mga matataas na opisyal ng ABS-CBN Music tulad ni Jonathan Manalo at Roxy Liquigan na nagpapahiwatig ng mas inihahandang malaking musical content para sa kanya. So dahil dito, ang patuloy na paggabay ni Chris bilang executive consultant ng kanyang karera ay nagbibigay kay Bimby ng matibay na pundasyon sa industriya. So naging malaking usap-usapan sa social media ang ginawang pagbisita ni Bim sa noontime show sa Itbulaga para surpresahin si Raisa May. Ang kanilang reunion pagkaraan ng mahigit 10 taon o parang 13 years mula nang magkasama sila sa pelikulang My Little Bossing noong 2013 ay mabilis na nagtrend at binuo ng mga tagahanga ang tambalang Maybe. So dahil doon, syempre naibalik yung kanilang friendship. From the time I've known you since 8 years old, hindi ka nagbago. Kaya stay the same kind person you've always been, kind, beautiful, and caring. Yan ang ilan sa mga pahayag ni Bim para kay Raisa May. So ano nga ba mas mahalagang pagsasama na mas walang inaalala? Dahil sa magandang progreso ng kalusugan ni Chris, nagkaroon ng pagkakataon sina Bim at Raisa May na magkasama ng mas matagal at mas masaya. Walang bigat sa kalooban, hindi tulad ng mga panahon na nakalutang ang uncertainty sa kalusugan ng kanyang ina. Mas relax at masaya ngayon si Bim sa bawat paglabas at pakikipagkitang ginawa niya. So dahil dito, ang tambalang Maybe ay hindi lamang pilit na pakulo ng telebisyon. Ito ay nakatutok sa tunay at malalim na pagkakaibigan nila na nagsimula pa noong mga bata pa sila.
Kaya naman sa pagsuporta sa kanilang mga karera habang patuloy na talagang masasabi natin na ang hosting at pag-aartista sa Itbulaga, si Bimbi naman ay unti-unting pumapasok sa recording at hosting na nagbibigay daan para sa mga posibleng kolaborasyon sa hinaharap. So dahil dito, yung pinakabagong kaganapan sa buhay ng pamilya Aquino ay nagpapakita ng isang napakagandang transition period. Ito ay patunay ng mga payag ni Chris na nananatiling buo at matatag ang ugnayan ng kanilang pamilya at ang pakikipaglaban niya sa sakit ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa publiko. So, ito po yung isa sa mga pagpapakita ng bagong yugto ni Bim sa pagiging maayos na lagay ng kanyang ina. Malaya si Bim na mag-explore sa industriya ng entertainment, linangin ang kanyang talent sa pagkanta at mag-enjoy kasama ang kanyang kaibigan tulad ni Raisa May Dizon. So, maliwanag na mula sa mga bagong medical treatment hanggang sa mga inihahandang proyekto ng ABS-CBN Music at sa pagtuloy na pagtangkilik ng publiko sa Tambalang Maybe, maliwanag ang inaharap para sa pamilya Aquino at sa kanilang mga susunod na hakbang. So, ito po isang pagpapatunay na talagang si Bim po, dahil nakikita ni Miss Chris Aquino na maganda yung tinatahak na karera nito kasama si Raisa. Kaya naman si Miss Chris po ay gumagawa ng maraming paraan para mas masaksihan niya pa yung mga susunod na success na ipapakita po ni Raisa kasama si Bimbi Aquino, diba? Kung tutuusin, talagang masasabi natin na malaking tulong din talaga si Raisa sa karera ni Bim. Dahil aminin man natin o hindi, is talagang mas minahal ng tao si Bimbi nung sila po ay talagang nakikita nating nagmamabutihan sila ni Bimbi, diba? At nagkakasama sila ni Raisa May at Bimbi sa isang noontime program which is ang Eat Bulaga. Kaya naman sa bagong panimula ni Miss Chris, ito po ay isa sa mga patunay na mas tatagal pa, mas pagtitibayin pa at mas marami pa pong ipapakita si Raisa at si Bim nang magkasama dahil inilalaban sila ng kanilang ina. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Ang ultimate collab ng taon. At ito na nga ba ang ilan sa mga hinihintay natin na proyekto na gagawin nitong si Bimbi at Raisa May Dizon. Dahil po sa lahat po ng mga lumalabas sa balita ngayon, ito po isa sa mga kumpirmasyon na merong magandang music video ng Maybe at duet na mga song release na i-release ng Maybe. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. But before that, let's talk about this one. Sabi dyan, grabe, main character energy talaga matapos sumabog ang balita ukol sa productive meeting ni na Chris Aquino, Bimbi Aquino at ng mga executive ng ABS-CBN Music kasama sina Jonathan Manalo at Roxy, wala nang nakapigil pa sa pagwawala ng kapamilya at Dabarkads netizen. Sa pakikipagtulungan ng Cornerstone Entertainment at ABS-CBN Music, official nang iniluluto ang sinasabing pinakamalaking crossover ng dekada. Ang kauna-unahang official single at music video ng Tambalang Maybe, Aquino or Bimbi Aquino and Raisa May Dizon. So, ayon po sa ulat na nagbigay ng isang detalyado at nakakakilig at may konting hidden cultural commentaries na concept pitch para sa music video ng kanilang duet. No, lumalakit, lumalalim. Music video storyboard. So, ito yung pwedeng or possible na pwede po nilang gawin, And then the storyline, nagsimula ang music video sa isang lumang television set na nagcha-channel surf. Lumalabas sa mga iconic archive clips ni Bimbi at Raisa May noong 2013 mula sa movie at promotional tours at TV appearances. So ito po yung yung kinukwento ko po yung mga possible thing na pwedeng mangyari sa kanilang music video. So nagkaroon po ng matinding transition. Nagpe-play ang acoustic guitar intro ng kanta, unti-unti pumuputoy ang screen, paghupa ng ilaw, makikita ang isang modernong recording studio sa ABS-CBN. Nakatayo si Bimbi sa harap ng mikropono, nakasuot ng sleek, oversized Gen Z streetwear habang si Raisa May naman ay nasa kabila ng soundproof glass, nakangiti habang humahawak din na ng mic. So sa kanilang studio banter, visual effect, bride vibrant pastors, song storyline, nagpapalit-palit ang mga kuha sa kanilang dalawa habang kinakanta ang verse na ipinapakita rito ang kanilang organic chemistry. Walang halong plastikan, kita-kita ang natural na asaran, tawanan at palitan ng makabuluhang tinginan. Sa part ng kanta kung saan sumasabay ang boses ni Bim, sa harmonies ni Raisa, saglit na natigilan si Bim at nakinting nakpayuko, sa kanilang raw unscripted moment of genuine kilig. So sa kanila pong golden hour lightning, lumilipat ang eksena sa mga isang magandang rooftop sa Quezon City. Habang lumulubog ang araw, nakaupo si Bimbi at Raisa sa isang cozy setup na may string lights at vintage beanbag. Nag-usap sila habang nagsishare ng inuman ng merienda. So sa pinaka-climax, sa pinakamataas na note na kanta, tumatayo si Bimbi at Raisa, inalok ni Bim ang kanyang kamay kay Raisa para sumayaw ng isang simpleng slow dance sa ilalim ng mga ilaw. So yan ang ilan sa mga pwedeng senaryo na aabangan natin kasi po matapos pong maglabas ang ABS-CBN at ang Cornerstone na ito nga si Bimbi ay pipirma ng kanyang kontrata under Cornerstone at ABS para po talagang
bigyan po ng pagbigyang diin yung kanyang talento sa pagkanta. Sinakita natin na talagang meron talagang future at may boses naman talaga itong si Beam. Kaya naman sabi po ni Miss Chris Aquino, sinasanay niya po ito pong si Bimbi para po talagang mas ma-enhance yung kanyang boses. At nakita natin sa Itbulaga na doon niya po kinikater yung kanyang talent kasama si Miss Raisa May. So yung kolaborasyon sa pagitan ng Cornerstone ABS-CBN at ng mga icon mula sa Itbulaga ecosystem ay nagpapatunay na sa modernong media landscape concept, ang genuine connections reign supreme over network boundaries. The authenticity overpours truth. Ang kilig na dala ng Maybe ay gumagana dahil meron silang higit 10 taong kasaysayan. Hindi ito pilit na ginawa sa isang boardroom. Ito ay bunga ng tunay na pagkakaibigan na lumago sa harap ng madla. So dahil po dun sa mga lumalabas sa balitang ito po isa sa mga nagpapatunay na malapit na pong lumabas or parang nagkakaroon ng isang malawakang request mula sa mga netizen na magkaroon nga ng isang parang music video, ito pong si Raisa at si Bimbi. Kasi nga diba kung magkakaroon nga ng sariling kanta si Bim, mas pinipili ng mga Maybe fans na si Raisa nga yung gawing niyang kapartner sa nasabing proyekto, which is hindi naman imposible. Kasi syempre si Raisa po yung kanyang present na kakolab sa kanyang mga work, diba? At the same time, ang dami pong supporters ng mga Maybe fans like Maybe International, Rybeam, Maybe Officials, diba? Yung mga Daver Cats na talaga namang nagpupuyat, nanonood sa kanilang mga live sa TikTok, nagsishare ng kanilang mga video sa Facebook, nag-edit ng kanilang mga video na talagang nagdadala ng good vibes sa lahat po ng mga netizen. Kaya naman, isa ito sa mga magaganda na plano para po kay Raisa May at kay Bimbi Aquino. So ang abangan natin, paano kaya nila bubuin yung kanilang first music na ilalabas ng Cornerstone at ng ABS-CBN. Kasi you remember, kung makapapanood po ninyo, si Raisa may boses din naman talaga. 'Di ba? Hindi po biro yung pagkanta niya ng sayang na sayang ha. Hindi lahat po nakakakanta ng ganun dahil sa sobrang taas ng timbre ng kanta na yon. Kaya naman, alam po natin na si Raisa at si Bim, hindi lang po sila magpapakilig sa telebisyon sa Itbulaga, but of course, inaasahan din ng mga Daver Cats na mapapanood natin sila sa isang music video na kung saan sila yung bida. Na parang doon po sa music video na yun, ikukwento nila yung kanilang karanasan at yung kanilang kung paano po nag-reunite agad muli yung kanilang mga puso dahil po sa isang pag-guest nitong si Mr. Bimbi na hindi naman natin akalain na sa unang pagkakataon ng pagkikita nila ng live sa telebisyon, ganun po katindi ang ibibigay na suporta sa kanila ng mga Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa abroad. So yun po yung ilan sa mga first project na inaasahan natin na sila po ay together, si Raisa at si Bimbi. Kapag nakita po ninyo sa news na si Raisa ay may ka-meeting na isang from Cornerstone, yun na po yung isa sa mga palatandaan na talagang meron na talagang duet, meron na talagang gagawin na proyekto na magkasama si Bim at si Raisa. Ito na yung pinakaantay at pinakadadasal ng ilang mga Maybe fans at ilang mga Rybeam fans, mga Maybe official fans na para sa kanilang unang proyekto ng pagsasama po nila. And I hope na this won't be the last kasi alam ko na mas marami pa at mas hahaba pa at mas pakikiligin pa tayo ni Raisa at ni Bimbi para sa kanilang pagsasama sa proyektong ito. And that's it for today. For more videos and updates, hello po sa lahat ng mga Maybe fans at sa lahat ng mga Daver Cats na nag-aantay po sa atin po mga updates. Eto na guys, dahil ang kasalan ira ng Maybe in 2 years declaration ni Bimbi at Raisa May sa Sugod Bahay. Diyos ko po, ito po yung nagdulot ng matinding usapin at matinding kilig sa buong Maybe fans. So yan ang ating pag-uusapan maya nyo ang episode na ito. Let's watch this short video clip. Let's watch. Let's watch. Wala na. Next year pa sana ipalalabas yan In 2 years. Para 21 ako. Pero bibigyan 2 years. After 2 years. Sa pinakabagong episode ng Sugod Bahay mga kapatid segment ng Itbulaga, nagkaroon ng isang unscripted, viral at tawa-kilig moment sa mismong barangay habang nagpapatrol sina Jose Manalo at Paulo Ballesteros. Ang prop na nagsimula ng lahat, isa sa mga maswerteng Sugod Bahay winners, ang dadala ng isang customized at magandang payong na may malaking print ng mukha ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino na nakadapit panggasal. So ano nga ba yung naging plot twist declaration? Habang tinutokso ng buong studio ang mga host si Raisa May, na halatang kilig todo max at hindi maipintang ngiti, nag-drop ng isang malaking bomba si Bimbi Aquino via live interaction statement kung saan sinabi nitong in 2 years magpapakasal na kami. Kaagad na naging over the top ang reaksyon ng buong Daver Cats at ng buong barangay. Hiyawan, tilian at ang iconic na habulan ay kay Alan K. Alan K, take the notes of that statement.
Ang ganap na ito ay mas lalong nagpa-viral sa tambalang Maybe na mula sa pagiging innocent child star noong 2013 ay opisyal nang pumasok sa kanilang kasalan and main character era sa mata ng netizen. So, ang dramatic entrance ni Jose Manalo at Paolo Ballesteros sa gitna ng mainit at masayang kwentuhan sa barangay ay para sa sugod bahay. Nakakita si Jose Manalo at Paolo Ballesteros ng isang napaka-unique na item mula sa bahay winner. So, isang kulay rosas at napakagandang payong ay binida ng winner. Subalit pagbukas ng payong, hindi lang ito basta pampatong sa init. Nakaprint dito ang fan-made edits ni Raisa May Dizon, Bimbi Aquino na parehong nakasuot ng formal wedding attire. Sabi niya, naku po, may pahiwatig si Dabber Cats winner. Handa na ang payong para sa reception. Jose Manalo habang inilarampa ang payong sa gitna ng kalsada. Habang nakatutok ang camera kay Raisa May na nasa Itbulaga Studio, hindi na nito naitago ang kanyang matinding reaksyon. Kitang-kita ng milyong-milyong tagapanood ang pula ng mukha, naging kulay kamatis ang pisngi ni Raisa habang sinusubukang takpan ng kanyang dalawang kamay ang kanyang mukha. No? Talaga makikita mo tawa kilig combo talaga eh. Hindi makapagsilita ng maayos si Raisa dahil sa patuloy na panunokso ng kanyang co-host na sina May Mendoza, Raisa's fellow Dabber Cats at Alan Kay. So ang mga tao sa mismong barangay ay nakagtitilian na rin na tila ba isang tunay na pamamanhikan ang nagaganap sa gitna ng kalsada. In 2 years declaration ni Bimbi, ang statement na nagpa-stop ng mundo habang patuloy ang asaran at gulo sa set, pumasok ng live ang response at statements mula mismo kay Bimbi Aquino sa gitna ng tawanan. Buong kumpiyansa at seryosong pabirong sinabi ni Bim ang linyang nagpayanig sa buong broadcast. In 2 years magpapakasal na kami. Ang payag na ito hindi lamang basta hirit. Ito ay hindi lang basta classic Aquino charm at voice na pumatok ng gusto sa audience. Kaya naman si Alan Kay, tinake note no, kaagad na sumakay ang veteran host na si Alan Kay na kilala sa kanyang iconic na tawa at sharp banter. Sumigaw ang mga host ng Alan Kay, take note of that statement. May resibo tayo nakarecord yan sa pambansang telebisyon. Si Alan Kay ay napahawak sa kanyang dibdibang tumatawa na nagbibigay ng green light ng tambalang Maybe. Ay opisyal ng isa sa pinakasikat na running gags at genuine kilig moments sa kasaysayan ng noon time television ngayong taon. So para sa mga Gen Z millennial viewers, so yung kanilang itong ginagawa po nila, no, parang continuation. Makikitang biruan sila ukol sa kasalan pagkaraan ng 10 taon ay nagbibigay ng ultimate nostalgic satisfaction. Ang tagumpay ng eksenang ito ay mula sa kawalan ng script. Wala pong script doon. Hindi po siya scripted. Ang presence of Miney Beam at ang natural na pagkadramatiko ni Jose at Paulo ay nagpayaman sa segment. Kasi kung titignan po ninyo, lahat po na sinasabi ni Bimbi unfiltered, lahat po yun ay hindi po para po ituro sa kanya. It comes out naturally. So kapag ganun po ang isang lalaki, alam natin na talagang meron talaga siyang plano, no, para kay Raisa, na inaantay na lang talaga ni Raisa yung formal, no, na pag-alok or formal na pagtatanong sa kanya or formal na aminan na naliligaw na sa kanya si Bim, 'di ba? So yun yung isa sa mga kapanapanabik na pag-aantay ng ilang mga netizen kasi si Bimbi sobra na yung kanyang mga sinasabi sa publiko, 'di ba? Although ang daming bashers na sinasabing ano lang daw yon, biro lang daw yon ni Bim, 'di ba? Pero ako'y naniniwala na hindi sasabihin ni Bimbi yun ng live kung wala siyang ibig sabihin, kung wala talaga siyang nararamdaman for Raisa, kung wala talaga siyang plan for Raisa. Yun yung aking point of view with regards to that. It sabi nga po sa Bible, 'di ba? Sabing ganun na out of the abundance of the heart, the mouth speak. So ibig sabihin nun, kung ano raw yun nasa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. So ibig sabihin nun, si Raisa po ang laman ng puso ni Bim, which means si Raisa rin ay lumalabas sa bibig mismo ni Mr. Bimbi Aquino. So, sa naganap po na kasalan era moment sa sugod bahay, tampok ang customized payong, ang kilig ni Raisa May at iconic na in 2 years declaration ni Bim Aquino ay patunay ng tambalang Maybe ay mayroong hindi matatawarang karisma sa publiko. Habang nag-aabangan lahat sa kung ano ang susunod na kabanata sa kanilang karera at pagkakaibigan, mananatiling nakatakda sa history ng Itbulaga ang resibo ni Alan Kay, ang araw na naging kulay rosas ang buong barangay. Diba? Yun po yung ilan sa mga kaganapan. Kaya alam nyo, napakasarap manood ng Itbulaga kasi out of nowhere, bigla na lang tayo makakakita ng mga ganitong klase ng kilig moments na mismo si Bim talaga yung mambubuking para sa kanilang dalawa eh. 'Di ba? Talagang si Bim po yung wala talaga siyang preno, sasabihin niya talaga kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung gusto niyang ipahiwatig sa publiko, 'di ba? So kaya naman sabi po ng ilang mga comments, 'di ba, na parang Bimbi, kailangan pangatawanan mo ang kilig na nararamdaman ng Maybe fans. Huwag mo kaming bibiguin, 'di ba? Kasi marami talaga magtatampo kapag po binigo mo kami, 'di ba? Huwag niyo pong igaya yan sa Aldab na pakilig lang sa umpisa, tapos ang ending di rin naman pala sila, 'di ba? Ang sakit noon para sa mga Aldab fans. Pero sa ngayon naka-move on naman na yung mga Aldab fans. So bago na naman po yung ating kinahumalingan na it was brought to you by Itbulaga.
At bakit ganun katindi yung suporta sa kanila? Kasi nga walang walang pretension, walang pilitan, walang script na kailangan sundin. 'Di ba lahat po 'yun ay talagang kailangan lalabas na lang siya ng natural, katulad po kay Bimbi at Raisa May Dizon ngayon, 'di ba? Kaya naman abangan natin yung pangako ni Bim na in 2 years time may kasalang magaganap. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos, hello po sa lahat po ng mga Daver Cats, sa lahat ng mga talaga namang maybe fans at maybe lovers na nag-aantabay sa mga update po natin. And for today's video, let's talk about isa sa mga pangyayari kung saan ay nagdulot ng matinding kilig dito po sa maybe maybe world, diba? Kung saan dito po sa isang bagong plot twist na mapapanood natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please. Kasi in 2 years, para 21 ako. Good luck sa inyong dalawa! Yung mga ninong In 2 years. May ebidensya ng ninong eh. Ito yung mga ninong, oh. Ay, grabe. Mga ninong, Gina. Ito yung mga ninong oh. Mga away Best daw man, sa taas. best man, Away best daw man, sa taas. best man. Tapos, ang pambansang gulo at kilig na dulot ng in 2 years magpapakasal na kami statement ni Bim kay Raisa May Dizon sa sugod bahay mga kapatid. Isang panibagong bomba ang sumabog sa social media. Ibinugyag niya na ang kukunin di umano ni Bimbi na best man para sa sinasabing kasalan ay walang iba kundi si Yul na Daver Cats at tinaguri ang isa mismong taong matagal nang pinagseselosan at ipinangunguso kay Raisa May. Gimbal ang buong Daver Cats at netizen bakit itinuturing na rival o dahilan ng selos ang napiling hawakan ng pinakamalaki or pinakamahalagang role sa kasal. Ito isang power move, isang strategic plot twist o ang ultimate sign ng maturity at bromance. Sumabog ang iba't ibang fan theories, memes at reaction mula sa ex na formerly Twitter or TikTok at Facebook. Ang tambalang maybe ay formal nang pumasok sa kanilang pinakamakulay at pinakadramatic na arc sa kasaysayang ng noontime television. So, si Yul na pinagsiselosan di umano nito pong si Mr. Bimbi, ang kasaysayan ng selos angle para sa nakasubaybay sa daily banter ng Itbulaga. Hindi na bago ang pangalang Yul. Sa nakalipas sa mga buong tataon, madalas gamiting hirit ng mga host tulad ni Jose Manalo, Wally at Paolo Balesteros si Yul bilang paboritong crush or inaasikaso ni Raisa May sa studio. Ito ang naging dahilan kung bakit sa tuwing may palitan ng biro kina Bimbi at Raisa ay lagi na itutokso si Yul bilang obstacle o ang pinagsiselosan ng ating young gentleman. So, ang tanong ng marami, bakit si Yul? Ang tatlong main fan theories, the ultimate power move or alpha energy. Sa psychological na Gen Z pop culture, ang pagkuha ng isang rival para maging best man ay pinakamatinding paraan upang ipakita na ikaw ang tunay na nagwagi sa dulo. Kasi parang ang peg kasi dito ni Bim, may the best man win. Sa pamamagitan ng paglalagay kay Yul sa tabi niya sa altar, pinapakita ni Bim na walang lugar ang dudang siya ang napili ni Raisa May. And of course, dito po ang bromance, maaring ang dating asaran at silosan ay nagbunga ng isang tunay na pagkakaibigan at mutual respect sa pagitan ni Bimbi at Yul. Sa halip na maging kaaway, ang ginawa niya matalik na katuwang sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. So ang pure entertainment and content gold, alam ni na Bim at buong Itbulaga family kung ano ang gustong mapanood ng publiko. Ang pagkuha kay Yul bilang best man ay ang ultimate recipe para sa maximum engagement, viral memes at tuloy-tuloy na pagtrend ng maybe storyline. So dahil po dito nagkaroon ng subversion of truths, binasag ni Yul as best man ang lumang teleserye formula sa mga kailangan, may kontrabida hanggang dulo. Na Gen Z irony and humor, ang desisyong ito ay isang halimbawa ng high-level self-aware humor na gustong-gusto ng modern audience. And of course, meron ding tinatawag na unscripted TV legacy. Pinapatinayan ito na ang live noontime TV ay may kakayahang bumuo ng mga kapanapanabik na kwento kaysa sa mga nakasulat na script. Sa tradisyonal na Filipino media, ang katambal at pinagsiselosan ay laging nag-aaway. Ngunit sa modernong panahon ng entertainment, mas pinalakas ang konsepto ng pagkakaibigan, kapayapaan at pagsasama-sama. Yung self-awareness of Bimbi Aquino, pinapakita lamang nito na si Bimbi ay napakalalim ng pangunawa sa larangan ng media at show business. Gaya ng kanyang inang si Chris Aquino, alam niya kung paano hawakan ang atensyon ng publiko ng may alindog, talino at katatawanan. So, ang pag-anunsyo na si Yul ang magiging best man sa sinasabing kasalan era ni Bimbi Aquino at Raisa May Dizon ay ang ultimate plot twist na walang sino man ang nakakakita na darating. Kasi mula sa hiyawan sa barangay hanggang sa walang patid na talakayan sa social media na patunayan ng maybe, na walang pag-umbaga na sila ang kasalukuyang nagmamay-ari ng pinakamainit na kwento sa pambansang telebisyon. Maaaring maraming nagsasabi na ito po ay isang biro lamang or isa lamang po itong parang para mapasaya or fan service ng maybe ni Mr. Bimbi at Raisa May Dizon sa publiko. Pero kung titignan natin, may pahiwatig dito na kahit gaano pa katindi ang kompetisyon between Yul, Bimbi at Raisa May, dito po sa puso ni Raisa, still lumalaban si Bim, di ba? Parang ina-accept niya yung challenge na may the best man win. Sino ba talaga yung magwawagi sa puso ni Raisa May Dizon sa ngayon? Wala pa man pong direktang pag-amin mula po kay Raisa at kay Bim kung ano na ba talaga ang estado ng kanilang relationship. Pero sa mga kinikilos, sa mga sinasabi at sa mga declaration at mga statement po ni Bim,
ito po isang pagpapatunay at pagpapalakas doon po sa tambalan po nila na parang sinasabi ni Bim na he already parang ina-accept na yung challenge na sino man ang babangga doon po sa pagbabakod na ginagawa niya kay Raisa, babanggain niya din. Parang ganun, 'di ba? Parang kaya makikita ninyo, 'di ba? Talagang si Bimbi lumalaban siya eh. Kahit ang dami pong mga edits po sa TikTok, dami pong mga videos na nagkalat sa TikTok na tila siniship ito pong si Raisa kay Yul. May mga videos na nagkalat doon na kahit alam naman natin na parang parang si Bimbi talaga yung point person ni Miss Raisa May sa pagkakataong ito. Marami nagsiship, 'di ba? Pero syempre, sabi nga ng kasabihan, sino ba talaga ang karapat dapat? Sino ang dapat magwagi sa puso ni Raisa? Matuloy man yung mga plano at mga sinasabi ni Bimbi Aquino, no? Ang dapat nating abangan sino bang mas matimbang para kay Raisa May? Si Yul ba or si Mr. Bimbi Aquino? Yun po yung dapat nating abangan sa mga susunod nating updates kasi mas marami pang mga revelasyon na ilalabas si Bim na sa mga susunod na araw. Lalo na't ngayon, pinaghahandaan po ni Bimbi ang ilan sa mga eksenang gagawin nila ni Raisa para sa kanilang pinakabagong possible na music video na ilalabas this year 2026. O, di ba? Ang ganda ng taon ni Raisa ngayon. Talagang masasabi mong taon talaga ni Raisa kasama si Bimbi Aquino. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Ay meron na pong hidwaan na nagaganap. So alalahanin natin na may mga conflict sa taping, shooting sa iba pang project ng sitwasyon ni Alden Richards at Rochelle Pangilinan ay nagpapakita ng isang mas malawak na katotohanan sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas. Pagsusuri, bakit nga ba ang sa pagdiriwang ng ika-47 year anniversary ng Eat Bulaga, marami po ang mga nagtatanong, bakit nga ba tila wala si Alden Richards at si Rochelle Pangilinan na naging bahagi ng 47 years of existence ng nasabing show. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Eto na, let's talk about this one because someone or marami pong mga Davercards ang nagtataka at nagtatanong kasi sa kasaysayan ng television sa Pilipinas ay walang noontime show ang nakapantay sa tagal ng impluensya ng Eat Bulaga. Mula nung magsimula ito noong July 30, 1979, ang programa ay naging pambansang gawi at tahanan ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng show ng kanilang mahalagang milestone sa pambansang telebisyon. Muling nabuksan ang mga talakayan ukol sa mga iconic na personalidad na bumuo sa makulay na kasaysayan ng programa. Sa kabila ng masayang selebrasyon at reunion ng iba't ibang miyembro ng Davercards, kapansin-pansin ang kawalan ng dalawa sa pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng show, sina Alden Richards at Rochelle Pangilinan. Si Rochelle Pangilinan ay kilala bilang isang leader ng Sex Bomb Dancers, ang legendary dance group na naghari sa katanghalian sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng kanilang tanyag na tagline na Get Get Ow. Si Alden Richards naman ay kalahati ng phenomenal love team na Aldab kasama si Maine Mendoza bilang Yaya Dab na nagtaka ng mga pandaigdigang rekord sa social media television ratings sa pamamagitan ng Kalye Serie noong 2015. Ang ulat at impormatibong ito ay naglalayong suriin ng malalim ang mga dahilan sa likod ng hindi pagdalo ni Alden Richards at Rochelle Pangilinan sa selebrasyon ng Eat Bulaga. Nakatutok ang ulat na ito sa usapin ng exclusive network contracts ng GMA7, ang nagbabagong alyansa ng mga TV network sa bansa, ang usapin ng legalidad sa industriya ng libangan at ang mga epekto ng mga schedule at professional commitment ng karera ng mga artista. Sa unang bahagi, ang kalikasan ng exclusive contracts sa GMA Network upang maunawaan natin kung bakit hindi nakadalo sina Alden Richards at Rochelle Pangilinan sa selebrasyon ng Eat Bulaga, mahalagang busisiin muna ang konsepto at mekanismo ng anumang tinatawag na exclusive talent contract sa industriya ng entertainment sa Pilipinas, partikular na sa ilalim ng GMA Network or GMA7 at ng talent management arm nitong Sparkle GMA Artist Center. So ano nga bang tinatawag na exclusive contract? Ang isang exclusive contract ay isang legal na kasunduan sa pagitan ng isang artista at ng isang media network or talent agency. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang artista ay nagiging eksklusibong talento ng istasyon. Lahat ng kanyang appearance sa telebisyon, pelikula, digital platform at live events ay kailangan munang dumaan sa pag-aproba ng formal na management ng network. May probisyon sa kontrata na tahasang nagbabawal sa artista na lumabas, mag-host, mag-perform or makipag-collaborate sa mga kalabang network or programa sa ibang channel nang walang nakasulat na pahintulot o yung tinatawag na network clearance. Yung status kasi ni Alden Richards bilang Alden Richards ay hindi lamang isang karaniwang kontratang artista ng GMA Network. Siya ay tinuturing na isa sa mga itinuturing na pillars at Asia multimedia star ng istasyon. Pumirma ng long-term contract sa loob ng maraming taon, patuloy na nagre-renew si Alden ng exclusive contract sa GMA. Ang mga kontratang ito ay nagbibigay sa kanya ng mga lead role sa primetime series at malalaking movie projects at mga mamahaling endorsement, kumpanya at proyekto.
bukod sa pagiging artista, si Alden ay may sarili ring kumpanya. 'Di ba? May Myriad Entertainment na nakatali sa mga partikular na prioridad sa loob at labas ng GMA Network. Si Rochelle naman, yung status niya, bagamat nagsimula bilang resident dancer at choreographer sa Itbulaga, ay matagumpay na nag-transition bilang isang ganap na dramatikong aktres. Siya ay permanenteng nakapirma rin bilang eksklusibong talent ng GMA Network at Sparkle. Ang kanyang mga proyektong pan-telebisyon gaya ng tampok na primetime series at afternoon drama sa GMA7 ay nangangailangan ng buong dedikasyon ng schedule at ng taping Kapuso Network. Sa ikalawang bahagi, ang paglipat ng Itbulaga at ang bagong TV landscape nito, ang pangunahing konteksto sa kawalan ni na Alden Richards at Rochelle Pangilinan ay makasasayang pagbabago sa home network ng Itbulaga at ang hidwaan sa pagitan ng iba't ibang kumpanya ng media. Ito yung dahilan. Bukod kasi sa usapin na may kontrata sa GMA7, may iba pang mahahalagang salik sa kawalan ng aktor sa mga special na pagtitipo ng Itbulaga. Exclusive GMA contract restriction. Dahil nasa TV5 ang Itbulaga, hindi basta-basta makakalabas si Alden sa ibang network dahil sa kanyang pananatili bilang isang primetime king at A-list talent ng GMA. Schedule sa taping at shooting, si Alden ay abala sa mga malalaking proyekto tulad ng pagbibake ng kanyang mga bagong pelikula, primetime teleserye at pagpapatakbo ng kanyang sariling mga negosyo. Meron bang permadong commitment sa Sparkle. Ang bawat oras ay may nakatala ng corporate commitment kabilang ng mga mall shows, brand endorsement at taping cycles na hindi madaling baguhin. So, kung titignan naman tinyo ang utang na loob at respeto sa show, sa kabila ng kanyang kawalan sa entablado, ng kanyang patuloy na nagpapahayag si Alden ng malaking paggalang at utang na loob sa Itbulaga at sa TVJ. Sa iba't ibang panayam at pagkakataon, binabanggit ng aktor na ang programang isa sa mga naging pangunahing tulay upang maabot niya ang rurok ng kanyang tagumpay. So, si Rochelle Pangilinan naman at ang Sex Bomb Dancers, ang kontribusyon ng Sex Bomb Dancers ay noong huling bahagi ng dekada 90 at noong dekada 2000 years o 2000 no. Ang Sex Bomb Girls sa pamumuno ni Rochelle Pangilinan ay naging isa sa pinakasikat na dance group sa bansa. So, meron silang lagi silang nagtatanghal at talagang nakilala sila sa kanila pong iconic na mga sigaw na Get Get Out and novelty hits. Sila ay nagbigay ng natatanging sigla sa pambukas no ng bilang ng Itbulaga sa loob ng maraming taon. Naglabas sila ng mga hit songs tulad ng Spaghetti Songs, Bakit Papa at Halukay Ube na naging bahagi ng kulturang popular no sa anibersaryo ng nasabing show. Katulad ng sitwasyon ni Alden, ang pagliban ni Rochelle Pangilinan ay sanhi ng makakasamang legal, professional at personal na mga kadahilanan. Sa kanyang exclusive management sa GMA Sparkle, si Rochelle ay masigasig na ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang aktres sa ilalim ng GMA Network. Ang kanyang eksklusibong kontrata ay tumutukoy na ang kanyang mga pagtatanghal sa telebisyon ay dapat na nakatutok sa mga programa ng Kapuso Network, taping schedule sa mga dramas bilang isa sa mga paboritong kontrabida at karakter ng aktres sa primetime at afternoon show soap ng GMA. Ang schedule ni Rochelle ay nakadisenyo para sa buong araw ng shoot sa malalayong lokasyon or lock-in or regular tapings. May mga pagbabago sa pangkat. Bagamat may ilang dating miyembro ng Sex Bomb na nakapag-request sa iba't ibang palabas, si Rochelle bilang leader na pinakasikat na miyembro ng nananatiling aktibo sa Kapuso teleserye ay may mahigpit ang mga kaukulang regulasyon na kontrata. Ikalimang bahagi ng pagsusuro sa dinamika ng showbiz sa Pilipinas ng sitwasyon ni Alden Richards at Rochelle Pangilinan ay nagpapakita ng isang mas malawak na katotohanan sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas. So, ang tinatawag na network wars o ang mga hangganan ng mga stasyon ay talaga namang masasabi natin na nagkakaroon na ng evolusyon, ngunit nananatili pa rin ang batayang alituntunin. So, mga salik ng pagliban nila, Alden, at sa kasalukuyan na sila po ay lock-in sa kanilang kontrata sa GMA Network. So, alalahanin natin na may mga conflicts sa taping, shooting, sa iba pang project ng drama series Home Networks at ilang pang mga pinagkakaabalahan nitong si Alden Richards at Rochelle. Pero, hindi naman po ibig sabihin na sila po ay hindi present sa nasabing selebrasyon, ay meron na pong hidwaan na nagaganap kasi patuloy pa rin at maayos ang relasyon ng TVJ sa mga taong ito. Maging si Alan Kay po during the live ay binanggit niya at shoutout niya si Miss Rochelle. No? So kaya po wag po tayo mag-isip ng kahit ano man po yung mga fake news na naglalabasan ngayon. That's not true. Yung hindi po nila pagpapakita sa anibersaryo ay may kinalaman sa kanila pong kanilang lock-in contract sa GMA Network. Kalagitnaan ng taon, isang user sa social media nagbabahagi ng screenshot ng following list ni Raisa May Dizon sa Instagram. Mabilis na nag-react ang ilang netizen at agad na pinapalabas na ang pag-follow na ito ay tanda ng pampulitikong suporta o pakikisampatya ni Raisa sa pamilya Duterte. Subalit nang suriin at i-fact check ng marami ang mismong Instagram account ni Raisa, wala na o hindi naman nakapollow si Raisa kay Kitty. Eto na no, dahil eto na yung isa sa mga issue na pilit ko pong iniiwasan sanang sagutin, 'di ba? Kasi parang
napaka-petty at parang it's about the political issue between Raisa May na may kinalaman kay Raisa. Pero dahil ang dami na pong hindi magagandang words na binibigay kay Raisa, it's time for us to sagutin yung mga isyong ito, no. Ito po yung isa sa mga issue kung saan ay nagkaroon po ng ito pong sa Instagram follow issue ni Raisa May Dizon at Kitty Duterte. Fact-checking tayo. Sa social media witch hunts at cancel culture sa Gen Z Lens, ang IG follow screenshot na nagpasiklab sa social media. Spill the tea muna tayo mga ka-FYP bilang nag-iingay ng timeline at forums lalo na sa Reddit threads tulad ng Archika PH at iba't ibang ex-TikTok discourse channel nang pumutok ang usapin tungkol sa tinatawag na social media audit ng mga netizen sa mga sikat na personalidad. Ang center of attention ngayon, si Raisa May Dizon. So bago natin pag-usapan yan, of course, if you haven't subscribed yet, dahil ayoko man pong pag-usapan yung mga negativity, pero it's time for us to clear the name of Miss Raisa May, which with regards to this. So the subject is Raisa May Dizon, which is It Bulaga host po siya, diba? Isa po siyang It Bulaga host. At the same time, target po dito is yung account ni Kitty Veronica Duterte. No, ang Instagram niya is, yung platform na ginamit ay Instagram. And then kumalat na po yung screenshot na nagpapakitang nakafollow si Raisa kay Kitty Duterte. The current status, unfollowed, hindi na nakikita sa follow list ni Raisa ang posibleng lumang screenshot na nagdulot ng usap-usapin. Eto na, nagsimula ang lahat ng mag-post ng screenshot na nagpapakitang kasama ang pangalan ni Kitty Duterte or anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa higit 2,300 plus account na sinusundan or 2.3 account na sinusundan ni Raisa May Dizon sa Instagram dahil sa napakainit na pampulitikang klima sa bansa. Mabilis na nag-react ang ilang netizen at agad na pinapalabas na ang pag-follow na ito ay tanda ng pampulitikong suporta o pakikisampatya ni Raisa sa pamilya Duterte. Subalit nang suriin at i-fact-check ng marami ang mismong Instagram account ni Raisa, wala na o hindi naman nakapollow si Raisa kay Kitty. Yung bagay na nag-iwan ng isang tanong, bakit nga ba napakalaking usapin nito at anong ibig sabihin nito sa kulturang pampulitika ng kabataan ngayon? Ano ang ganap, the origin of the controversy? Upang maunawaan kung bakit naging viral ang topic, ang isang simpleng Instagram follow, kailangan muna nating balikan ang pinagmulan ng issue, the viral anatomy or IG controversy. The screenshot, the cancel calls, the fact check. Kumalat ang larawan na may mga humiling na chine-check, no, wala nang follow list, i-cancel si Raisa na wala naman sa list. Ang pagsiklab ng Reddit ng @X nung kalagitnaan ng taon, isang user sa social media nagbabahagi ng screenshot ng following list ni Raisa May Dizon sa Instagram. So dito po nakatakda or nakatala doon ang username ni Kitty Duterte sa isang iglap, nagkaroon ng magkasalungat na opinion sa mga online communities, ang pro-cancel group. Ang ilang netizen ay mabilis na nag-akusa na si Raisa ay isang closet supporters sa mga Duterte. Sa pamantayan ng ilang maiingay na grupo sa social media, ang pakikipag-ugnayan o pagsubaybay sa kahit kaninong miyembro ng pamilya Duterte ay nangangahulugan na rin ng pagsuporta sa kanilang mga pampulitikong pananaw. Ang critical thinking group, ang iba naman ay nagtanggol kay Raisa at nagsabing it's just an Instagram follow, relax. Binigyan din nila na si Raisa ay bata pa nung nagsimula sa showbiz at posibleng mutual sila ni Kitty noong mga panahon bago pa magkaroon ng matinding hidwaan sa politika. So sa ating fact-checking, bakit wala na sa follow list si Kitty? Nang subukan ng maraming netizen na pumunta sa mismong profile ni Raisa May upang kumpirmahin ng balita, napag-alaman na hindi na nakatala ang pangalan ni Kitty Duterte sa kanyang sinundan. May mga dalawang pangunahing teorya kung bakit nangyari yon, mga dahilan or discrepancy. Number 1, a swift unfollow or damage control. Mabilis na nag-unfollow si Raisa o ang kanyang social media team upang maiwasan ang lalong paglaki ng usapin at pambabatikos. And then Teorya B, old archive follow. Bata pa sila nung nag-follow na panahon ni Raisa May Show, Duterte presidency at nagkaroon lang ng clean up at o algorithm shift. So masyado na ba tayong overreactive? Aaminin man natin o hindi, minsan ay magiging masyadong mabilis ang kamay ng netizen sa pagpo-post ng canceled label. Si Raisa May Dizon ay lumaki sa pambansang telebisyon bilang isang child star. Mula sa panoong siya ay 7 taong gulang pa lamang, ang kanyang karera ay nakatuon sa pagbibigay ng saya sa pamamagitan ng hosting at pag-arte sa It Bulaga. Ang pag-atake sa isang batang artista batay sa kanyang sinusundan sa social media na hindi naman naglalabas ng anumang pampulitikong propaganda ay nagpapakita ng hindi malusog na kaisipan sa online communities.
ang aral sa mga celebrities at public figures kahit na sabihin mababaw no ang sapin para sa iba, nagbibigay rin ito ng mahalagang aral sa pampublikong figura. Sa panahon ngayon kung saan ang bawat digital footprints ay sinusuri, kailangan ng mga artista na maging maingat o regular na mag-audit ng kanilang sariling social media accounts. Ang pagpapanatili ng malinis at balancing online presence ay mahalaga upang maiwasan ang mga hindi kinakailangan kontrobersya na pwedeng makasira sa buong sa iyong karera sa kontrobersya makasira sa mga endorsement at projects. Sa kabuuan ng kontrobersyang ukol sa pag-unfollow at pag-follow umano ni Raisa May Dizon kay Kidy Duterte ay isang malinaw na halimbawa na kung paano pinalaki ng social media audit culture ang mga maliliit na bagay. Wala namang ebidensya ng political endorsement si Raisa May, ay walang inilabas na anumang pahayag na nilalaman na nagpapakita ng tahasang pagsuporta sa pamilya Duterte, diverse at random follow list. Tulad ng maraming gumagamit ng Instagram, ang kanyang sinundan ay binubuo ng higit 2,300 na accounts na kinabibilangan ng iba't ibang personalidad mula sa magkakaibang panig ng lipunan at politika. Naayos, wala na sa list, sa kasalukuyan hindi na nakikita ang nasabing account sa kanyang kasalukuyang sinundan na nagpapatunay ng usapin ay mabilis na naayos o isa lamang lumang footprints na nalinaw na sa mga panahon. Sa huli, mahalaga para sa modernong audience na gamitin ang discernment at critical thinking. Nagamitin ang tunay na accountability ay ibinibigay sa mga pampublikong pinuno at mga totoong nagpapakalat ng maling impormasyon at hindi sa mga kilalang artista na simpleng gumagamit lamang ng kanilang personal na social media accounts. Kaya naman wag masyadong dahan-dahan lang sa panghusga, 'di ba? Maaaring bata pa kasi noon si Raisa May sa mga panahon na 'yon, kaya hindi niya pa nauunawaan na kapag pala ginawa ko 'to, may mga disagree sa kanyang ginawa. So sa ngayon ay wala na po sa list ito pong anak ng dating pangulo na si Miss Kitty Duterte. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.